Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Lunes sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Ang ating mga pagbasa ay nagpapaalaala sa atin sa ano ba ang pinagmumulan ng ating galit? O bakit ba may mga pagkakataon na tayo ay naiinis sa iba? Sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, narinig natin ang kwento kung papaanong may mga pagkakataon na umaasa tayo na tayo ay bibigyan ng papuri, ng parangal, ng magandang pagtanggap. Pero may mga pagkakataon hindi ito nangyayari. Ganyan ang naranasan ni Naaman sa unang pagbasa. Siya'y isang general, kilala, iginagalang, halos binigyan ng kapangyarihan ng hari. Kaya nga nung siya ay nagpunta doon sa lugar na sinasabing siya'y gagaling o maasa siyang tatanggapin siya at bibigyan siya ng magandang welcome. Pero hindi iyon nangyari. Kaya nagalit siya at ayaw niyang sundin ang sinasabi ng propeta. Para kay Naaman, ako'y general. Marami akong laban na naipanalo. Malaki ang tiwala sa akin ng hari. Iginagalang ako't nirerespeto ng aking mga sundalo. Dapat itong taong ito ay magbibigay din sa akin ng karapat-dapat na paggalang at pagrespeto. Pero hindi iyon nangyari. Kaya talagang ayaw sumunod ni Naaman dito sa sinasabing ito ng propeta. Kinakailangan pa na siya ay pakiusapan ng kanyang mga alipin, sumunod na kayo, wala namang mawawala. Di ba gusto niyong gumaling? Di ba gagawin niyo ang kahit na ano para kayo ay gumaling? At sa pakiusap na yon, sumunod si Naaman. At medyo nag-init na naman ang kanyang ulo kasi ang sabi ng propeta, lumublob kayo ng 7 beses sa ilog Jordan at kayo'y gagaling. Nagalit siya kasi bakit sa ilog Jordan maraming mas malinis na ilog sa aming lugar, bakit doon? Pero sa muling pakikiusap ng kanyang mga alipin, sinunod niya ang sinabi ng propeta. Lumublob siya ng 7 beses sa ilog Jordan at siya'y gumaling. Napatunayan niya na ang Diyos ng Israel ang tunay na Diyos. Sa Ebanghelyo, nagpunta si Jesus sa kanyang bayan sa Nazaret. Pero hindi siya tinanggap ng kanyang sariling mga kababayan. Pero hindi nagalit si Jesus. Hindi sumama ang kanyang loob. Pinilit niyang intindihin ang kanyang mga kababayan. Bagamat hindi siya tinanggap, yung mga kumilala at tumanggap sa kanya ay gumaling sa kanilang karamdaman at tumanggap ng biyaya. Kaya mga kapatid, sa unang araw na ito ng panibagong isang linggo, magandang gamitin natin ang mga pagbasa ngayon sa kung bakit ba tayo sumasama ang loob o naiinis o nagtatampo o nagagalit sa ibang tao. Katulad ba ni Naaman o maasa rin ba na tayo sana ay bibigyan man lang ng pagkilala, pahahalagahan, bibigyan ng importansya sapagkat alam natin sa ating mga sarili
ang kung ano ang nagawa natin at kung ano ang kaya nating gawin. Si Naaman may pride, medyo mayabang, medyo mataas ang pagtingin sa sarili. Sa hinihingi niyang kagalingan, kinakailangan niyang magpakumbaba. Kinakailangan niyang sumunod. At ito ang biyayang hingin natin sa Diyos. Huwag tayong magpadala sa pride, sa kataasan, sa pagmamalaki, sa kayabangan. Bagkus, buong kababaang loob tayong sumunod at maglingkod. Amen.